Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po sa libingan ng aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, pasensya na kayo sa boses ko. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang mga unang salita na binitawan ni Kristo pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mga salitang ito ay patanong na binitawan niya kay Maria Magdalena, "Bakit ka umiiyak? Why are you weeping?" Actually, ito rin ang naging tanong ng dalawang anghel na hindi nakilala ni Maria Magdalena. "Ale, bakit ka umiiyak?" Hindi po uulitin ng 2 beses ang tanong na ito kung hindi mahalaga ito. Napakahalaga po ng tanong na ito. May weight, may bigat ang tanong na ito na po pwedeng maging applicable sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga may matinding problemang pinagdaraanan ngayon o yung may mga matinding problemang pagdaraanan pagdating ng panahon. Bakit ka umiiyak? But in order for us to appreciate the weight, the seriousness of this question, isipin muna nating mabuti ang sinasabi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sapagkat doon nang gagaling yung tanong Matapos muling mabuhay ni Kristo, yun ang kanyang naging tanong. Yun ang kanyang punto de vista. Yun ang pinanggagalingan niya sa kanyang tanong. Ang kanyang muling pagkabuhay. Well, basically, ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang sariling kapangyarihan, Diyos siyang totoo. Makapangyarihan siya sa lahat, sa kahit sino, sa kahit ano. Kahit pa magsama-sama ng kapangyarihan ng kahit sino o kahit ano, hindi tatapat kahit sa katiting man lamang ng kanyang kapangyarihan. Siya ang may gawa ng lahat sa pamamagitan ng salita lang. Siya ang may hawak ng buhay ng lahat. Siya ang simula at wakas ng lahat. Kaya niyang utusan ng kalikasan. Kaya niyang pagalingin ang tao anuman ang kanyang karamdaman. Kaya niyang palayasin kahit gaano karaming demonyo. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang magpabago ng isang tao. Napakamakapangyarihan niya. Kaya yun ang pinanggagalingan ng tanong niya kay Maria Magdalena. His question to Mary Magdalene was like, "Maria Magdalena, makapangyarihan ako. Anong iniiyak mo?" Yun din ang tinatanong ng Panginoon sa atin. Again, lalong-lalo na sa may mga malalaking problemang pinagdaraanan ngayon. Problemang malala sa kalusugan, problemang malala sa pera, problemang malala sa pamilya, problemang malala sa
kinukuha, inaasam na katarungan o hustisya. Ano mang problema yan kapatid, gaano mang katindi, gaano mang kalala yan, Jesus is asking you, anong iniiyak mo? Akong Diyos itong napakamakapangyarihan sa lahat na kayang baguhin sa isang iglap ang buhay mo. Kayang-kaya kitang sakipin sa problema mo. Kayang-kaya kong gawa ng paraan. Ang sa palagay mo wala ng paraan, kayang-kaya kong gawin ang lahat. Bakit ka umiiyak? But of course, mga kapatid, hindi naman masama. Hindi naman minamasama ng Panginoon ang umiyak kahit siya umiyak. Natural lang umiyak. Lalo na kung masyado ng masakit, mahirap ang lahat. Yung bigat, yung sakit, di man natin masabi sa salita, pinapakita natin yan sa pagluha. So natural lamang na umiyak, pero wag naman yung sobrang iyak. Because too much sorrow, too much crying will blind us. Bubulagin tayo nito. At tulad ng nangyari kay Maria, ni hindi niya na-sense na dalawang anghel yung kausap niya. Ni hindi niya nahiwatigan na mayroong hindi pangkaraniwan sa dalawang kausap niya, anghel eh. At bakit di niya naisip yung sinabi ng anghel? Na pangako naman ni Kristo, bago siya mamatay na pagkalipas ng 3 araw, siya yung muling mabubuhay. Bakit hindi niya nakilala ang mga anghel? Bakit hindi niya naalala yung pangako ni Kristo na siya yung muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw? Eh wala na nga doon. Ang bangkay ni Kristo, sobra kasi ang dalamhati niya, sobra kasi ang pag-iyak niya, nabulagan na siya. At yun ang hindi dapat na mangyari sa atin. Okay lang umiyak, okay lang magdalamhati, pero yung magpakalugmok tayo sa dalamhati, magpakalunod tayo sa sarili nating iyak, hindi tama. Sapagkat mabubulagan tayo nito sa mga biyayang ibinibigay sa atin na ating Panginoon para malampasan natin ang mga problemang naranasan natin upang tayo makapag-move on. Kaya mga kapatid, manapa, isipin natin kung ano ang dahilan ng pag-iyak natin. Isipin natin, kahit ano pa yan. Malubhang sakit, malubhang problema sa pamilya, matinding problema sa pera, seryosong problema sa isang tao. Sige, name it. Isipin mo. And then, tapatan mo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Itapat mo yon. Itapat mo yung katotohanan yon. Nagsasabi sa ating makapangyarihan ng Panginoon, mas makapangyarihan siya kaysa sa matinding sakit, sa matinding problema, makapangyarihan siya. O baka naman, ang problema ay hindi tayo naniniwala sa pagmamahal niya kung kahit walang dating sa atin ang kapangyarihan niya. Kasi kung di tayo maniniwala sa pagmamahal niya, isipin natin makapangyarihan nga ang Diyos. Pero anong silbi ng kapangyarihan ng Diyos kung di naman niya tayo mahal? Kapatid, pinuntahan ni Kristo si Maria, ang kanyang ina. Pinuntahan ni Kristo si Maria Magdalena. Pinuntahan ni Kristo kahit ang mga alagad niyang may atraso sa kanya bago siya umakyat ng langit. Kasi alam niyang nalulungkot sila. Alam niyang sobrang nagdadalamhati sila. Alam niyang sobrang down sila. So makikita natin dito ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. In general, bilang mga alagad na magkakasama, in particular, pinuntahan niya si Maria Magdalena. Kahit nag-iisa, pinuntahan niya. Bumalik siya para kay Tomas. Mahal niya tayong lahat. He loves all of us and He loves each and every one of us. He cares about us. He cares about the reason kung bakit tayo umiiyak. Kaya lang, ibukas din natin ang ating mga mata sa pinanggagalingan ng tanong niya. Makapangyarihan ako, mahal na mahal kita. Anong patuloy na iiiyak mo? Unless hindi tayo maniniwala doon. Wag naman sana. Tulungan nawa tayo sana ng Panginoon na paniwalaan ang katotohanan ngayon. Ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal na pinapakita ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
pagkakataon na pagdududahan ko ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo. Aaminin ko ito, lalo na kung natatakot akong sobra sa problema ko, kung iniiyakan ko ng matagal na ito. Hindi tama. Kasi gaano man katindi ang aking problema, mas matindi ang pagmamahal mo. Hindi mo ko makakalimutan. Hindi mo ko pababayaan. Tulungan mo ko, Panginoon, na ang katotohanan ito ay mas lalo ko pang paniwalaan. Hallelujah. Ihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamat sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan sa sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa mga pangako niya sa atin. Yes, lalo na yung pangako niya. I will be with you always until the end of time. Kaya, magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka sasamahan ng Panginoon para panurin ang paghihirap mo. Tutulungan ka niya. Yun ang kalakip ng pangako niya. I am with you. Do not fear. Do not be afraid. Huwag kang patatalo sa takot. Huwag kang patatalo sa takot. Mas kairalan mo pananampalataya sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Malalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.